Halaka mga kababayan, Amy Marcos versus Lisa Marcos mga kababayan, nagbangayan, nagka-patutsadahan sa social media. Grabe matindi ito mga kababayan. Basahin natin itong banat ni Lisa Marcos muna kay Senator Amy dahil nga puno sa isiniwalat ni Senator Amy nung nakaraang gabi sa Iglesia ni Cristo na isiniwalat niya na di umano'y adik nga itong si Lisa Marcos nga daw at si PBBM. So ito naman sumagot naman si First Lady Lisa Marcos mga kababayan dito sa pahayag ni Senator Amy, at sumagot din si Senator Amy mga kababayan. Grabe itong banatan nilang dalawa. So basahin natin. Sabi dito ni Lisa Marcos, hindi na ako makikipagtalo sa iyo dahil total kapatid ka ng asawa ko at nirerespeto ko si Mami Imelda. Pero yang mga pahayag mo, peke. Kasing peke ng mukha mong ritokada. Nako. Ito ang matinding sagot ni Senator Amy mga kababayan dito kay First Lady Lisa Marcos. Bumanat si Senator Amy mga kababayan. Ito ang banat ni Senator Amy. Oo, wag mo akong awayin. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Ipinilit kita sa kapatid ko kahit maganda lahat ng ex niya. Nako, mga kababayan, matindi ito. Sabi pa dito, ikaw ang pinakapangit na may pinakamalaking tiyan na puno ng droga at alak. Halaka. Matindi ito mga kababayan. Sabi pa, ang photos na i-edit pero ang hair follicle test hindi nariretoke. Nako, may matinding to si Senator Amy kay Lisa Marcos, may matinding hamon. Ang hair follicle test daw ay hindi nariretoke mga kababayan. Nako, mukhang ito yung gustong ibig sabihin ni Senator Amy na hamon kay First Lady Lisa Marcos at sa buong First Family nga mga kababayan. Yun nga, may hamon siya, di ba? Kasi nga itong si Sandro Marcos ay sabi niya hindi daw may tuturing na kapatid yung pahayag ni Senator Amy sa harap daw ng Iglesia ni Cristo. Ngayon bumanat naman si Senator Amy na sige, kung yan ang gusto mo, magpa-DNA test ako tapos kayo ay magpa-hair follicle test daw mga kababayan. Nako, antindi ng mga sagutan ng mga Marcos family mga kababayan. Basahin natin yung buong ulat. Sabi dito, Amy versus Lisa, kapwa nagpost ng fake quote cards laban sa isa't isa. Ayan. So balita po ito sa ang balita ngayon. Sabi, nagpainit muli ang bangayan sa loob ng First Family matapos ang palitan ng mga fake quote cards ni na Senator Amy Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Unang maingay na ang isyo ng mag-post si First Lady Lisa Marcos ng isang meme na may peking quote umano niya. Sabi dito, hindi na ako makikipagtalo sa'yo dahil total kapatid ka ng asawa ko at nirerespeto ko si Mami Imelda. Pero yang mga pahayag mo, peke. Kasing peke ng mukha mong retokada. Ayan yung salaysay ni First Lady Lisa Marcos. Sabi pa dito sa caption, tinawag pa niyang fake news ang kumakalat na content online. Yon yung sabi ni First Lady. Sayo naman dito, ilang oras lang ang lumipas, si Senator Amy naman ang naglabas ng sariling post. Dismayado sa isa ring fake quote card na nakapangalan naman sa kanya at halatang ginawa para gantihan ang viral post ni Lisa. Halaka mga kababayan, antindi ng banata ng dalawang ito. Sabi dito, makikita
sa kumakalat na edited artwork ang peking pahayag na inuugnay kay Amy. Yun ngayon mga kababayan yung yung pinapakalat ngayon lalo na yung mga vlogger mga BBM vlogger na si Senator Amy Marcos daw ay hindi anak ni ni Ferdinand Marcos Sr. dahil nga daw po sa ni Senator Amy hinihilin tulad doon sa dating mayor ng Maynila. So nalimutan ko ang pangalan. Basta Lacson ang apelyido mga kababayan. So i-search nyo lang. So yun po yung ipinapalabas ngayon. Tapos bumanat din to si Sandro na yun nga mga kababayan hindi daw asal kapatid. So ngayon ang hamon ni Senator Amy kung pinapalawig pa yung ganong pahayag, di dapat daw mag-DNA test na lang daw si Senator Amy at ang first family daw ay magpa-hair follicle test mga kababayan. Yun yung kanyang hamon na pinakamatindi. Pero sana kung magpa-hair follicle test yung mga ganitong banatan, sana sa harap ng taong bayan guys, live, para walang daya, kung talagang walang tinatago. Kayo ba? Anong palagay nyo mga kababayan? Sa pahayag nyo, dapat bang i-live broadcast para talagang walang daya at walang tinatago mga kababayan? So mag-comment kayo. So basahin pa natin yung buong ulat. Sabi dito, oo, wag mo akong awayin. Ikaw ang pinakapangit na may pinakamalaking tiyan na puno ng droga at alak. Grabe ang tindi mga kababayan. Ang photos na edit pero ang hair follicle test hindi nare-retoke. Nako, ang tindi ng banatan. Talagang sapul na sapul mga kababayan. Nagkasapulan itong dalawa. Sabi pa dito, agad niyang nilinaw sa kanyang official na Facebook page, I did not post this. Thanks. Ayan. Kasunod nito, nagkomento pa siya. Maging maingat po tayo sa mga peking pahayag. Ang mga tulad nito ay nakakadagdag lamang sa ingay na hindi naman makakatulong. Ayun, mga kababayan. Yung pahayag ng dalawa, yung kanilang banatan sa isa't isa. Grabe ang tindi. So, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Sa pahayag ni First Lady Lisa Marcos at ni Senator Lisa Marcos mga kababayan. So basahin natin yung mga comment dito. Sabi, AJ De Rosario, Dog Show 2.0 used efficiently and effectively. Ayan. Sabi ni S. Emerald Racha, Bardagolan 101. Sabi ni Lynn Moreno, ang sweet talaga ng dalawang ito. Ayan mga kababayan. Jami, ayan, aray ko na real talk ni Ate Amy. Nako, grabe no, real talkan mga kababayan. Queen Lobia, agree manang. Ayan. John Mayo, politics is thicker than blood. Big Bongat, silence is the best revenge. Ayan daw mga kababayan. Ross Remetar, huwag kalimutan ang tunay na issue sa next budget na insertion. Aris Lenma, you should undergo the follicle test to satisfy the public. Yes, tama mga kababayan, para masatisfy talaga yung publiko. At kung wala talagang tinatago, kung yung paratang ni Senator Amy ay hindi totoo, kung fake, dapat mag-undergo sila ng hair follicle test mga kababayan. So sana anuhan nila itong hamon ni Senator Amy na magpa hair follicle test. Kasi si Senator Amy hindi magpapa-DNA test kung walang hair follicle test mga kababayan. Sabi pa, and allow the truth to prevail when accusation continue to circulate. The most effective way to end the dubs is through transparency by taking the test.
You demonstrate that you have nothing. Ayan. To hide and that you are willing to stand by your integrity. This is not about giving into pressure. It is about choosing charity over confusion, truth over speculation. Allowing the test will help restore trust, silence, unfounded allegation, and protect your family's name with undeniable proof. Tama, mga kababayan. Sabi pa ni Jel Gemini, OMG, please put aloe vera to the burn area. Marvin P. Barca, tama lang Madam Amy, di nasayang ang pagboto ko sa'yo. Solid Duterte. Ayan. Asel Ritno, go 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 Senator Amy, support kami sa'yo. Sabi pa dito, Asel Ritno, go 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 Senator Amy. Mabasa na natin. Bergie Giron, tama ka dyan Ma'am Amy. Ayan. Mary Jane is Kiam ko, tama ka Jod Ma'am Amy. So marami pong mga comment dito no na pabor kay Senator Amy, mga kababayan. So tama ka naman mga kababayan. Kung kayo anong gusto nyo? Live or private? Mas maganda para wala talagang masabing daya o transparency nga mga kababayan. Kailangan live na gawin ito para talaga walang tinatago sa publiko. At yung bang kung talagang masasabi mo talagang peke yung mga paratang sa'yo, di mag-live broadcast ka, ipakita mo sa buong Pilipinas, di ba? Kung kipeke yung paratang sa'yo. So, yun lang po mga kababayan. Anong komento nyo dito? Mag-like, mag-subscribe, at mag-comment kayo ano masasabi nyo. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Malapit na po tayo mag 400,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you po.